Good morning guys. Kasabong Luzon Business Mindanao, lalong-lalo na sa inyong aking mga followers, aking mga viewers, aking subscribers dito sa aking channel, YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, nandito ako gagawang content video. Marang maibahagi ko sa inyo, maisishare ko sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa pagpalahi ko ng aking mga alagang manok sa mga kulay na pinagparis-paris ko ang kinalapasan. Ito pala siya ang resulta na sa kulay na pinagparis ko ang kulay puti, yung linyadang white butcher at saka yung linyada ko nga kulay pula nga babae nga hats. Kaya ganito na ang pagkaputi niya. Kung tawagin ito, sinibalang. Para sa inyong mabaguhan pa lang, pag sinasabi kasi na process, iba-iba na talaga ang lumalabas na postura o kulay sa balahibo sa isa ka manok pag tinatawag o process. Tulad dito, puti ang ama nito pero naiba na siyang pagkaputi dahil na-cross na siya kasi ang ina niya hats kulay pula. Yan. Ang paa nito niya nakukuha sa ina kasi ito siya pag lumaki yan simula na tinggain o kaya blue legs. Ang tinggain o blue legs parehas lang yan ang ibig sabihin sa kulay sa paa. Yan siya. Kayang dito sa pag-alaga nating manok, pinaka-importante dito, may sapat talaga tayong kaalaman sa pag-alaga ng manok, sa pagpili, sa pagpalahi natin, parang hindi tayo lugi sa ating ginagastos sa kamahal ng bilihin na feeds at saka vitamins at saka purga, pangpaligo, wash out shampoo, mahal na rin, nagtaasan na ngayon ang lahat na bilihing pangailangan sa ating mga manok. Kaya kung magpapalahi man kayo, pipiliin nyo ang mga linyada na mahusay, maganda ang performance. Yan ang pinaka mahalaga dapat na ating piliin na i-maintain natin na mamanokin natin. Kasi kapag mag-out, magbinta tayo, mabili ang ating mga alagang manok kapag maganda ang performance. Kasi ang performance ang binabasihan dito sa manok nating ialagaan ni papalahi. Kung hindi maganda ang performance, luging-lugi tayo niyan. Kasi kung mapadami mo yan, hindi mabili lahat yan na gusto mong ibibinta. Ang mabili yan, ilang piraso lang ang makagusto niyan. Pero kung ang maganda, ang alagaan mong manok, ni breed mo, pinapalahi mo, maganda ang performance, maganda ang record, ang nakabili sa iyo yan, balik-balikan talaga yung mga linyada na yan kung anong mayroon ka na hinawakan ngayon. Yan ang totoo dito sa pag-alagang manok. Kaya lalong-lalo na kung baguhan kayo, panoorin niyo ang nagko-content dito sa social media kasi tinuturo sa inyo ang libre. Walang bayad. Di katulad dati ang seminar, gagastos ka pa, mamasahe ka pa ng sasakay ka ng jeep. Tulad ng pinagdaanan ko, dito lang ako sa Quezon City, sa crossing pa ako mag-attend ng seminar para lang na madagdagan ang aking kaalaman tungkol sa pag-alaga ng manok. Ang tamang proseso, parang walang masasayang sa ating mga diol, mga sisi. Kung oras na ng breeding season, kung magpapa-incubate na tayo. Kasi kung wala kang sapat na kaalaman, unang-una, kung baguhan ka pa lang, wala namang magsimula, baguhan talagang alam mo na kaagad lahat ang proseso sa pag-alaga ng manok. Pinaka-importante, manood na lang kayo sa nagko-content tungkol sa kaalaman sa pag-alaga ng manok para makakuha kayong kunting idea na mai-apply nyo sa pag-alaga nyo ng manok, pag-breed, ang pagpili, mapanood nyo. Kasi sa panahon ngayon, ang dami na nagpo-content, ang dami nang naggaling-galingan tungkol sa pagpalahi ng manok. Di bali yun, kung totoo talaga siya, nag-breed, nagpapalahi. Minsan kasi mapaniwalaan natin, minsan hindi rin. Pero ako sa totoong buhay, nagseminar talaga ako tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok. Hanggang dito muna ako kasama kasi may bumibili sa tindahan, bising-bisi ako ngayon. Isiningit ko lang ito ang content video para mayroon akong may upload, maibahagi sa inyo aking taga-subaybay ang aking kaalaman sa pag-alaga ng manok. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpanood. Bukas ulit, bye-bye.